Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Matapos matalo ang isang Knights second class na si Angelica sa kanilang duel, hindi lubos makapaniwala ni Rick na nanalo siya sa kanilang laban. Si Rick ay walang kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kakayahan niya. Nasabi ni Rhaanette sa kanya na ang kanyang mga mentors na mga S-rank adventurers ay pupunta para makita at kukumustahin kung naging malakas na ba siya. Dumating na ang takdang oras para imungkahi na ang resulta ng kanilang preliminary tests. Nasabi pa ng isang guild receptionist na si Alisa na ang isang magical energy ay matransmit sa kanilang mga exam tickets. Kung iilaw daw ng kulay blue ang kanilang mga tickets, ibig sabihin niyan ay pasado daw sila. Kinabukasan daw, ang lahat ng makapasa ay lalahok para sa second test, isang mock battle. Si Rick ay nababahala na naman kung nakapasa ba talaga siya sa preliminary test. Pero palaging pinapalakas ni Rhaanette ang loob ni Rick at dapat daw magkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Nasabi pa ni Rhaanette na kung babagsak daw si Rick, ang kanyang training ay magiging mas mahirap pa kaysa sa dati. Tugon pa ni Rick ay talagang mamamatay na talaga siya pag nagkaganon. Nagsimula ng umilo ang kanyang exam ticket at sobra ang kaba ni Rick sa magiging resulta. Pero sa hindi niya inaasahan, lumabas ang kulay blue sa kanyang ticket at ang ibig sabihin niyan ay nakapasa siya sa preliminary test at uusad na siya sa second test na isang mock battle. Lumabas na silang dalawa sa kwarto at sabi pa ni Rick ay talagang sobrang natakot siya sa magiging resulta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may naamoy si Rick na hindi niya nagustuhan. At yun na nga, may isang lalaking lumapit kay Rhaanette at tinawag ito na isang magandang dark elf lady. May gustong itanong daw ang lalaki kay Rhaanette. Nagpakilala siya sa kanila at siya daw ang pinakamatandang anak ng The House of Dermalt na kung saan namamahala ng isang lupain sa norte, at ang kanyang pangalan ay si Raster Dermalt. Pero si Rick ay masyadong nahabaan sa kanyang titulo, tatawagin na lang daw niya itong North. Tinanong ni Raster si Rhaanette kung ano daw ang kanyang pangalan at ibinigay naman niya ang kanyang buong pangalan na Rhaanette Elfeld. Dagdag pa ni Raster na kahit daw ang kanyang pangalan ay napakaganda. Naitanong ni Rick sa kanyang sarili kung kumukuha din daw ba si Raster ng test. Nagpakilala din si Rick kay Raster pero binastos niya si Rick at sinabihan pa niya na siya ay walang dating at isang boring na middle-aged man. Hindi pa din tumigil si Raster sa kanyang kakulaitan kay Rhaanette. Sabi pa niya na may importanteng bagay daw na nawala sa kanya at tinanong niya si Rhaanette kung gusto ba daw niya itong malaman, pero walang interes si Rhaanette. Ipinipilit talaga ni Raster na malaman ni Rhaanette ang kanyang gustong sabihin at bigla niyang hinawakan ang kamay nito at sinabi niya na nawawala daw ang kanyang puso sa kalaliman ng mga mata ni Rhaanette. Pero hindi naman nagustuhan ni Rick ang mga sinasabi ni Raster kay Rhaanette at gusto din daw niya na sumama si Rhaanette sa kanyang mga lupain sa norte. Gagawin daw niya si Rhaanette bilang pangalawang asawa niya. Hindi na nakatiis si Rick at hamarang na niya si Raster. Nagalit naman si Raster at huwag daw siyang makialam sa kanyang diskarte kay Rhaanette. Pero biglang sinabi ni Rick na si Rhaanette daw ay ang kanyang girlfriend. Hindi daw niya kayang tumahimik na lang sa tabi at binabastos na lang na kung sino sa mismong harapan niya. Minaliit naman ni Raster si Rick at hindi naniwala sa kanyang mga sinasabi. Nakita niya ang exam ticket ni Rick para sa isang E-rank promotion test. Tinawanan niya si Rick at kinwestiyon niya ang pagiging F-rank niya sa edad niya. Hindi makapaniwala ni Raster sa edad ni Rick ay nasa F-rank pa din siya. Hindi naman nagpadaig si Rick at sinabihan din niya si Raster na siya ay nasa 25 taong gulang at late na din daw ito sa pagiging adventurer niya. Hambog na sinabi ni Raster kay Rick na hindi daw kayang malaman ni Rick ang isang tunay na lakas ng isang adventurer. Sinabi ni Raster na siya daw ay na-promote bilang isang E-rank noong 14 na taong gulang pa lamang siya. Dagdag pa niya na siya ay isang A-rank at siya din daw ang examiner para sa kanilang second test, ang mock battle. Ipinakita niya ang kanyang pendant na nagpapatunay sa kanyang rank level at pinapalaya si Rick sa kanyang harapan para masolo niya si Rhaanette at inimbita niya ito na mag-dinner daw silang dalawa pero tumanggi si Rhaanette.
Sa hindi inaasahan ni Rick, kumapit si Rhiannon sa braso niya at ramdam ni Rick ang malabundok na hinaharap niya. Si Rick naman ay namumula at halatang nabigla sa ginawa ni Rhiannon. Tinanggihan ni Rhiannon ang imbitasyon ni Raster at ipinakita niya sa kanya na may relasyon daw sila ni Rick. Laking gulat naman ni Raster sa mga sinasabi ni Rhiannon patungkol sa kanilang relasyon at dagdag pa niya na ang pabango daw ni Raster ay masyadong matapang at hindi ito maganda sa pang-amoy. Galit na galit si Raster kay Rick at binyantaan niya ito na maghanda dahil siya daw ang kanyang examiner para sa kanyang mock battle sa second test. Ipapakita daw niya ang malaking kaibahan sa kanilang dalawa. Umalis na si Raster at once nagawa daw niya yon, mamumulat din daw si Rhiannon sa kanyang kamalayan at siya ang pipiliin nito. Sabi naman ni Rick ay napasabak na naman siya sa isang malaking gulo at bigla niyang napagtanto na nakadikit ang bundok ni Rhiannon at agad-agad din siyang lumayo. Nasabi pa niya na hindi man lang siya humingi ng pahintulot kay Rhiannon sa pagkasabi niya kanina na girlfriend niya ito. Sabi naman ni Rhiannon na okay lang daw yon, sa katunayan daw ay napasaya pa nga siya nang sabihin ni Rick ang mga bagay na yon. At nakatulong din daw ito sa kanya para makawala sa ganong sitwasyon. Sa kabilang banda naman, si Raster ay napainom ng alak dahil sa kanyang galit kay Rick. Hindi nga ba daw alam ni Rick na mayroon talagang mga tao na sadyang ipinanganak na mas magaling? Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang dalawang kapatid na si Angelica na tinalo ni Rick sa duel at ang bata na nakasabayan ni Rick sa rank test ay lumapit sa kanilang nakakatandang kapatid at umiiyak para magsumbong. Naguguluhan si Raster kung ano daw ang nangyari sa kanilang dalawa. Sabi naman ng bata na isang 40-ish daw na commoner ay binyuli siya sa kanilang unang test. At sabi naman ni Angelica ay siya din yung kaparehong 40-ish na sinasabi ng bata ang nangbuli sa kanya at nagpahiya sa kanilang duel. Galit na galit naman si Raster, para paiyakan daw ang members ng Noble House of Dermo, ito daw ay walang kapatawaran. Bigla niyang napagtanto na ang mga sinasabi ng kanyang mga kapatid ay nasa 40-ish ang edad at ang kanyang pangalan daw ay Rick. Para makumpirma niya na si Rick talaga ang kanilang tinutukoy. Itinanong niya kung ano daw ang examine number ng taong tinutukoy nila. Ang natatandaan naman daw ng bata at naaalala niya na ang numero na parang malapit na siyang mamatay. At dun na niya nakumpirma na si Rick talaga ang kanilang tinutukoy. Dumating na ang oras para sa kanyang mock battle at pinanghihinaan na naman siya ng kanyang loob. Habang naglalakad silang dalawa ni Rhiannon, biglang may lumapit sa kanila at itinanong kung siya nga ba si Rick Gladiatol. Nagagalak daw na makilala niya si Rick at ang kanyang pangalan ay si Lynx Lauro. Siya daw mismo ang kanyang examiner para sa kanyang second test. Sobrang saya naman ni Rick nang malaman niya yun, dagdag pa ng lalaki na siya daw ang nangangasiwa sa lahat ng mga numero lagpas sa 4,200 na pumasa sa preliminary test. Nagpupunyagi naman si Rick sa saya dahil hindi daw siya napunta kay Raster. Pero laking sorpresa naman daw ng examiner dahil nagpalit ng trabaho si Rick from receptionist to adventurer sa edad na 30. Alam naman daw ni Rick na masyadong late na daw siya nagsimula pero iba pala ang pagkaintindi ng examiner sa sitwasyon ni Rick. Humanga ang examiner sa determinasyon na ipinapakita ni Rick at nagbibigay din daw ito ng lakas para sa kanya bilang isang middle-aged man na ipagpatuloy din niya ang kanyang mga pangarap ng maging isang adventurer. Gusto din daw niya na maging katulad ni Rick balang araw. Ang katotohanan daw ay nagsimula siya bilang isang adventurer noong 24 na taon siya pero ang sitwasyon ni Rick daw na nagsimula bilang isang adventurer sa edad na 30 taon ay paniguradong may malaking inspirasyon daw si Rick sa kanyang buhay. Sumang-ayon naman si Rick sa mga sinasabi ng examiner at sabi pa niya na talagang may mga pangarap siya sa kanyang buhay. Sabi ng examiner na nasa 40 na daw ang kanyang edad pero pilit pa din siyang nagsusumikap na maabot ang A-rank para makamtan niya ang kanyang pinapangarap. Bagaman daw na halos umabot ng 20 taon bago niya nakamtan ang pagiging B-rank. Kahit na, wala siyang intensyon na sumuko sa kanyang pangarap. At masayang nakipagkamay si Rick sa kanyang examiner at inaabangan niya ang gabay ng kanyang examiner para sa kanilang mock battle. Isang kasiyahan daw na siya ang maging examiner ni Rick pero wala daw siyang pipiliin pagdating sa kanilang mock battle. Habang nag-uusap silang dalawa, hindi nila alam na nakamasid pala si Raster sa gilid at paniguradong may masamang binabalak ito sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, habang naglalakad ang examiner ni Rick, bigla siyang tinawag ni Raster galing sa kanyang likuran. May personal na kailangan siya sa examiner ni Rick.
Sa kabilang banda naman, habang naghihintay si Rick sa kanyang mock battle kasama ang mga ibang examinees sa isang kwarto, halatang maganda ang kanyang pakiramdam. Biglang may pumasok na lalaki at nagbigay ng announcement para sa mga kalahok na may numerong 4,200 pataas, sa kasamaang palad, ang kanilang scheduled examiner na si Lynx Laorote daw ay nagkaroon ng biglaang sakit. Nagtataka naman si Rick sa nangyari sa kanyang examiner, kanina lang daw ay malusog naman ang pangangatawan niya. Tugon pa niya, at dahil sa mga pangyayari daw, ang examiner in charge sa previous group na si Raster Dermo, siya ang papalit bilang examiner sa grupo ni Rick. Hindi naman agad nakilala ni Rick kung sino si Raster, ipinaalala naman ni Rhianette na siya ang lalaki kanina na may hindi kaaya-ayang pabango. At doon na nagulat si Rick sa kanyang nalaman. Bigla nilang naaalala na baka sina Angelica Dermo at yung batang kapatid niya ay magkamag-anak. Nasabi ng ibang mga kalahok na si Raster ang pinakamatandang anak ng isang prestihiyosong noble house na sa edad na 17 taon ay nakuha na niya ang A-rank. Siya daw ay isang genius at kilala siya sa tawag na The Man of 1,000 Abilities. Pero ang problema lang daw ay ang ibang nickname niya, siya din ay kilala bilang isang F-rank crusher. Ang sabi daw na kada taon ay pinagkakatuwaan at hinaharas niya ang mga examinees na hindi niya nagugustuhan. Napagtanto naman ni Rick na baka nakuha niya talaga ang atensyon ni Raster at malamang sa malamang ay pinag-iinitan na siya nito. Sa kabilang banda naman, si Raster ay pinapahirapan ang mga examinees sa ibang grupo para sa kanilang mock battle. Ginamitan niya ng level 4 composed magic blizzard rockshot ang kawawang examinee. Sabi pa niya na ito daw ang problema sa mga taong ipinanganak na mga mahihina. May dumating na isang guard at tinawag si Raster. Ano ba daw ang kanyang kailangan? Si Rick naman ay hindi mapakali, ano na daw ang kanyang gagawin. Tinanong naman siya ni Rhianette kung ano ba daw ang kanyang kinaguguluhan. Sabi naman niya na kakaharapin niya ang isang taong tinaguri ang The Man of 1,000 Abilities na isang A-rank at higit sa lahat ay kinamumuhian din daw siya. At siya naman daw ay isa lamang na hamak na F-rank at ang kaya lamang niyang gamitin ay ang level 1 World Composed Magics, gusto na daw niyang umuwi, nasabi pa niya. Pero kung uuwi naman daw siya, magiging triple naman daw ang kanyang training at ikakamatay naman niya ito at kung hindi siya makapasa sa test, ganun din naman ang kanyang kakaharapin. Kahit pa daw ano ang kanyang gagawin ay panigurado pa din ang kanyang kamatayan. Tumayo si Rhianette at lumuhad sa kanyang harapan. Tinanong niya si Rick kung wala na ba talaga siyang tiwala sa kanyang sarili. Sabi naman niya na lagi naman siyang pinagsasabihan ng karamihan na huli na ang lahat para makamtan ang kanyang mga pangarap. Nag-flashback sa kanyang isipan ang mga taong hindi nagtitiwala sa kanyang kakayahan at pilit sinisira ang kanyang lakas ng loob. Tugon pa niya na hindi talaga posible na makamtan ang kanyang pinapangarap sa buhay. Pero si Rhianette ay walang tigil ang kanyang suporta at pagbibigay ng lakas loob kay Rick para magpatuloy sa kanyang hangarin sa buhay. Malaki ang tiwala ni Rhianette na makakapasa siya sa test at siguradong matatalo niya si Raster. Dagdag pa ni Rhianette na nakaya niyang ipanalo simulat sa poll ang kanyang mga pagsubok noong nagdesisyon siya na maging isang adventurer. Tinanong siya kung may tiwala ba siya kay Rhianette, sumang-ayon naman si Rick sa mga sinasabi niya sa kanya at marinig daw ang lahat ng mga sinabi ay nanambalik ang kanyang tiwala sa sarili. Sa hindi inaasahan, may biglang tumawag kay Rick at tinanong siya kung kukuha ba siya ng test ngayon. Gustong tignan ng estranghero ang kapalaran ni Rick. May dalang bolang crystal ang estranghero at titignan daw niya ang swerte ni Rick. Pinapaupo niya si Rick at si Rhianette ay may napansin sa upuan na isang magic spell. Sa kasamaang palad, si Rick ay biglang naglaho at ang estranghero ay tuwang-tuwa sa kanyang ginawa. Ang nakakabatang kapatid pala ni Angelica ang nagpanggap para magawa niya ang kanyang masamang binabalak kay Rick. Pero si Rhianette ay hindi na natuwa sa ginawa ng bata at ipinamalas niya ang kanyang tunay na lakas. Nabutas ang dingding at nahiwa ang bowl ang crystal sa lakas ba naman ng magic power niya bilang isang S-rank. Tinanong niya ang bata kung teleportation magic ba ang kanyang ginamit kay Rick. Galit na galit ang mga mata ni Rhianette at tinanong niya ang bata kung saan niya dinala si Rick. Pero ang bata ay pilit na nagmamayabang pa ito at hindi daw niya ito sasabihin. Pero sa hindi niya inaasahan, pinadanas muli ni Rhianette ang kanyang malahalimaw na kapangyarihan sa bata at hiniwa niya ang mga pilikmata nito. Nanginginig na sa takot ang bata at sabi pa ni Rhianette na sa susunod daw na mahihiwa ay ang kanyang mga mata.
Pinapili siya kung sa kanang mataba o sa kaliwang mata niya. Sabi ng bata na ang teleportation magic ay nasa high level of difficulty daw at ang absolute limit nito ay nasa 100 meters lamang. Nasa malapit lang daw si Rick. At yun na nga, si Rick ay napunta lamang sa likuran ng testing site. Nagtataka siya kung bakit napunta siya sa ganitong lugar. Biglang may dumating na mga di kilalang mga tao at may dala silang mga iba't ibang uri na mga sandata. Sila pala ang mga personal guards ng The Dermolk family. Inutusan pala sila na patayin si Rick at nang hindi siya makasali sa kanyang test. Nasabi pa ng matanda na ang kanilang lakas daw ay kapantay ng mga B-ranks bagaman may kaunti sa kanila na ang lakas ay kapantay ng isang A-ranks, isa na daw siya doon. Nawalan na ng pag-asa si Rick at tuluyan na talaga siyang napaghihinaan ng loob sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na babagsak siya sa test ng dahil lamang dito, hindi daw ito patas. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating ang kanyang mga mentors na mga S-ranks. Tinanong si Rick kung ano daw ang kanyang ginagawa, gulat na gulat si Rick sa kanyang mga nakikita. Tinanong siya ng isang orc kung bakit andito siya sa isang lugar, meron pa siyang test na sasalihan daw. Nagulat ang mga guards na ang isang orc ay kayang makapagsalita. Linapitan ng orc si Rick pero nakialam ang isang kalbo na tauhan ng Dermolk family. Tinanong niya ang orc kung may death wish ba ito. Sinabi naman ni Rick sa kanyang master na pinipigilan siya ng mga taong ito para hindi siya makasali sa kanyang test. At yun na nga, tutulungan siya ng kanyang mga masters at kakalabanin nila ang mga guards ng Dermolk family. Pero ang isang kalbo na lalaki ay hindi na makapagpigil at sinugod na niya ang S-rank na orc pero sa hindi inaasahan, nawasak lamang ang kanyang sandata sa tibay ng kanyang katawan. Nasabi pa ng orc na ginawang pinahusay daw ng lalaki ang kanyang pisikal na lakas sa makatwirang lawak nito. Nanginginig sa takot ang lalaki sa hindi kapani-pani walang tibay ng katawan ng orc. Dagdag pa ng orc na sumabli daw ang lalaki na patibayin ang kanyang sandata. Hindi daw niya masasabing napabilib siya sa ginawa niya. Pero ang kalbo ay hindi pa din tumigil at inatake muli niya ang S-rank na orc gamit lamang ang kanyang mga kamao pero sinangga lamang ito ng isang kamay ng orc at walang kahirap-hirap na binali ang buong braso ng kalbo. Si Rick ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Nanginginig ang kalbo habang nakikita niya na ang kanyang mga daliri ay wala na sa tamang ayos. Sabi naman ng orc ay wag daw siyang mag-alala at biglang pinagaling niya ang mga nabaling mga daliri ng kalbo gamit ang isang high-level healing light. At yun na nga, bumalik na sa normal ang kanyang kamay. Laking gulat ng kalbo at hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Sinabihan siya ng orc na ang accuracy daw ng pagpapalakas ng kanyang mga kamay ay hindi na daw masama pero ito ay hindi balanse. Pinayuhan pa niya ang kalbo na dapat maging aware daw siya palagi na ang isang katawan ay konektado sa lahat. Nasabi pa nila na hindi lang daw kayang magsalita ang isang orc pero nakakagamit din siya ng magic. Hindi moari sa kanilang isipan ang kanilang mga nasasaksihan at nakikita mismo sa kanilang mga mata. Sinabihan pa si Rick ng isa sa kanyang mga master na kusa daw na lumalapit sa kanya ang gulo at siya din daw ang pagbibintangan nito. Nakapagdesisyon na din ang isang S-rank na dilaw ang buhok na bibigyan daw niya ng kapayapaan ang pagpapatigil sa lahat sa mga kaguluhang nangyayari. Bigla niyang inilabas ang kanyang armas at siya pala mismo ang nag-develop nito kamakailan lang. Ito daw ay isang revised na super flame cannon, na tinatawag niyang Juliet at ang bala naman daw nito ay isang magic-infused stones and lead bullets. Hindi pa din natinag sa takot ang ibang mga gwardya at sinimulan na nilang sugurin ang ibang mga S-rank na dumating para tulungan si Rick. Ginamit na niya ang kanyang armas at pinaputok ito sa mga gwardya at si Rick ay pilit na pinipigilan niya ang kanyang master na makipaglaban. Ang isang leader ng mga gwardya ay paniguradong may alam na kung sino ang tatlong dumating para tulungan si Rick. Ang isang gwardya naman ay napili niyang i-hostage ang isang batang babae na naisa ding S-rank level at tinutukan niya ito ng kutsilyo sa kanyang leeg. Binyantaan niya na kapag daw gumalaw ang mga kasamahan ng batang babae, tutuluyan daw niya ito. Si Rick naman ay nababahala sa ginagawa ng gwardya sa pagtutok nito ng kutsilyo sa bata. Naitanong ni Rick sa gwardya kung alam ba talaga niya ang kanyang ginagawa, gusto ba daw niyang mamatay. Nagsalita naman ang orc at pinayuhan niya ang gwardya na mas nakakabuti pang bitawan ng batang babae para na din daw sa kanyang kapakanan. Ang batang babae naman ay nagtanong sa kanila kung ano ba daw ang ginagawa ng lalaki sa kanya.
Ang sinagot naman ni Rick sa batang babae na gusto lang naman daw makipaglaro ang lalaki sa kanya. Agad naman na naniwala ang bata at tinanong pa niya ang lalaki kung ano daw ang gusto nilang laruin. Pero ang lalaki ay seryoso at binyantaan at pinapatahimik ang bata. Sa kasamaang palad bahagyang nasaktan si Alice Red. At sa pangyayaring yun, galit na ang bata at nasabi pa ni Rick na wala na, tapos na ang maliligayang araw ng gwardya. At yun na nga, ginamit na ng batang babae ang kanyang magical power at sabi pa ng ibang gwardya na gumamit daw ang bata ng isang level 7 nature composed magic gamit lamang ng isang salita na there. Dagdag pa ng leader nila, sa edad na 10 pa lamang, siya na daw ang pinakamalakas na genius vampire mage, na tinaguri ang The Demon Child of Devastation na si Alice Red Draco. At ang isa pa nilang kasamahan na dilaw ang buhok, siya daw ay isang kalahating elf at kalahating dwarf. Sa kabila daw ng kanyang hitsura, siya ay nasa mahigit 50 years old. Ang kanyang teknik daw ay parang milenyo ang advance nito sa kasalukuyang panahon nila. Siya ang tinaguri ang the world's greatest weapon craftsman, the 1,000-year workshopper, siya ay si Mizet El Dwarf. At ang orc na daw yan na merong malahalimaw na pisikal na lakas at hindi mapapantay ang talino. Kaya din daw niyang makagamit na kahit na anong klaseng support magic technique na meron sa ngayon. Siya ang tinatawag na The Sage Beast, Grofsten Ashrock. At higit sa lahat, silang tatlo daw ay nabibilang sa S-rank adventurers. Gulat na gulat ang isang gwardya sa kanyang mga nalaman patungkol sa tatlong S-rank monster adventurers. Sila daw ang mga monsters na lumaban that defies all logic at sila din daw ay miyembro ng isang party na binubuo lamang ng mga S-rankers. Isang pinakamalakas na grupo sa buong continent, the legendary Orichalcum Feast. Sabi pa ng leader ng mga gwardya na hindi niya maisip na dumating ang araw na makikita niya mismo ng sarili niyang mga mata ang mga pinakamalakas na adventurers sa buong mundo. Sa sobrang pagkamangha ng kanilang leader, binitawan niya ang kanyang mga sandata at magre-retiro at mamumuhay na daw siya ng mapayapa sa mga natitirang taon niya. Ang batang S-rank naman na si Alice Red ay patuloy pa din ang kanyang pag-atake sa mga gwardya gamit ang kanyang iba't ibang mga mahika katulad ng fire magic at ice magic. Si Rick ay wala nang nagawa at gagawin na lang daw niya ang kanyang makakaya para makapasa sa mock battle. Sa kabilang banda naman, naitanong naman ng batang genius ng Dermalt family kung kailan daw siya bibitawan ni Rhaenyra, sabi naman ni Rhaenyra hanggang makabalik daw si Rick. Nasabi pa ng bata na hindi na daw makakabalik si Rick. Ang lugar daw na pinagdalhan niya kay Rick ay puno ng mga gwardya. At sa hindi inaasahan, biglang dumating si Rick at nakabalik siya nang wala man lang gallows sa kanyang katawan. Gulat na gulat ang batang genius at hindi siya makapaniwala na hindi man lang siya nasaktan. Tinanong ng bata si Rick kung ano daw ang ginawa niya. At yun na nga, hinagis na ni Rhaenyra ang bata at naitanong pa ni Rick kung ano daw ang nangyari sa gusali. Sabi naman ni Rhaenyra na sinira lang naman niya ito ng kaunti. Tugon pa ni Rick, expected naman daw niya na ganito kalakas si Rhaenyra dahil isa din siyang S-rank. Sa kasamaang palad, biglang dumating ang kanyang examiner na sila Orot at hindi maganda ang kanyang kondisyon. At yun na nga, isinalaysay niya ang totoong nangyari at sinabi niya kay Rick na si Raster ang gumawa ng kasamaan sa kanya. Nagulat si Rick at tinanong niya ang kanyang examiner patungkol sa kanyang biglaang pagkasakit daw. Sabi naman niya na halatang walang pag-asa siya kay Raster pagdating sa magical power kaya ganito ang nangyari sa kanya. Naitanong ni Rick sa kanyang sarili na ginawa lamang ba ito ni Raster para maging examiner niya. Isinaysay ng kanyang examiner ang lahat ng mga ginawa ni Raster sa kanya kay Rick. Sinabihan siya nito na mag-withdraw si Rick sa kanilang mock battle, nag-aalala siya na baka ano pa ang mangyari kay Rick pag naglaban na silang dalawa. Inilagay ni Rick ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang examiner at sinabi niya na hindi na daw mahalaga kung ang isang tao ay makapagsimula ng kahit na ano. Umalis na si Rick papunta kay Raster para simulan na niya ang kanyang mock battle at puno ng galit ang kanyang nararamdaman sa ginawa ni Raster sa kanyang examiner. Binalitaan si Raster ng kanyang gwardya na hindi nila nagawang hadlangan si Rick para hindi makadalo sa test. Hindi makapaniwala ni Raster na makakadating si Rick sa kanilang mock battle. Plano sana daw nilang sirain ang pagsisikap at determinasyon ni Rick para ma-disqualify sa kanyang test, nakakatuwa daw sana yon. Papunta na si Rick sa kanyang test para ipaghiganti ang ginawa niya sa kanyang kaibigan. Binyantaan naman ni Raster si Rick na ipapatikim daw niya ang malaimpyernong paghihirap sa kanilang paglalaban.
Si Rick naman ay biglang sumeryoso at nanginginig siya sa sobrang galit na kanyang nararamdaman kay Raster. Ipapatikim daw niya kay Raster kung ano ang pakiramdam na matalo sa laban. At yun na nga, abangan niyo ulit sa susunod na episode kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa.